So, napakahalaga po ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi nga niya sa kanyang kasulatan na sa Romans chapter 1 verse 16, hindi namin ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas sa bawat sumasampalataya. So, kaya kahit saan po kami pupunta, nagpapahayag po kami ng magandang balita. Daan na po kayo, pwede po sir. Sapagkat ito yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay nakapartake ng kasalanan ni Eva at Adan. Ngunit dahil sa kasalanan na yun, sinasabi sa Romans 3 verse 23, sabi niya, ang lahat ay hindi nakakabot sa pagkakita sa pagkakita ng kasala. Ngunit salamat sa Diyos sa pumamagitan ng Panginoon sa Kristo, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi niya sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whatsoever He should not perish but have eternal life. So, lahat po tayo, kapag tayo po ay sumampalataya, tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. So, nasa atin pong response, kung tayo pa ay tutupon sa pagmamahal ng Panginoon, kailangan po tayo na tayo ay maniwala lamang sa Kanya, sumampalataya. Kapag sinasabi nga po niya, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Injili, tayong lahat ay maniligtas kung ikaw ay sumasampalataya na siya'y namatay at rin napagpay sa mga patay, tayo ay maniligtas. So, naniniwala po ba kayo noon? Amen? Naniniwala kayo ba? So, kung naniniwala po kayo, pwede po tayong ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Madam, naniniwala po ba tayo na tayo maliligtas? So, pwede niyo pong sundan ng panalangin kung gusto niyo po para tayo po ay sinasabi niya sa banal na kasulatan, kapag po tayo ay sumasampalataya, ipapahayag po natin ang ating pananampalataya. Kapag pinahayag natin ang ating pananampalataya, tayo ngayon ay magiging anak na ng Diyos. Kapag sinasabi ng banal na kasulatan sa John 1 verse 12, ang sino mang sumasampalataya sa bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ngayon po, tayo po sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak, tayo ngayon ay magiging anak ng Diyos. So naniniwala po ba kayo? So kung naniniwala po kayo, pwede po natin sundan ang panalangin ito para po tayo maging anak ng Diyos. Okay lang po ba? Pwede po natin sundan. Heavenly Father, salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak. Naniniwala ako na siya'y namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoon, natawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Dahil pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya mo sinasadya ang aming mga kasalanan. Patawad mo sa mga nagawang kasalanan sa Kristo sa aming buhay bilang aming Panginoon na sa kapagligtas ng aming buhay. Okay lang po. Mula sa oras na Pwede po. Siya na ang nagmamayari ng aking buhay. Mabuhay ako ay sa iyong kalooban para sa mga aking kilangin sa pangalan ng Panginoon sa kapaspawan. Amen. Pwede ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig. So yun ang magandang mensahe na pinagpasabi sa HO na walang sino Yung ganda naman natin. sa liputan na makakapagligtas sa atin. So, walang iba kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Kristo dahil sinasabi niya yun sa banal na kasulatan sa Acts na walang sino mang pangalan sa silog ng langit ang makakapagligtas sa atin ulit sa pamamagitan lamang ng pangalan ng Panginoon Kristo. Amen? Sugurihin po ang Panginoon. Salamat po sa lahat po na nakinig. Pagpalain po tayong lahat. God bless po. Salamat po. Thank you po sa lahat po na nakinig. Nagsalita ng Panginoon. Sige po. Thank you po. Salamat po.